Hello guys, good afternoon. Naglalakad tayo ngayon dito sa aming lugar. May papakita ako sa inyo na bahay ng aking kaibigan na merong sari-sari store. Looban lang yung bahay niya. Pero ginawa niya yung sari-sari store. Dati ang lit-lit lang noon, ngayon palaki na siya ng palaki. Sana ma-inspired kayo sa papakita ko. Na hindi imposible pagka naisipag at tiyaga. Malapit lang yan dito. Ay! Ayan, diretso lang yan. Ang mga customer niya lang. Yung mga nandito lang din sa mga kapitbahay. Pero lumalago po siya. Ayan. Ayan, mga kapitbahay guys. Hindi siya tabing kalsada. Looban siya. Pero marami na siyang customer. Binabalik-balikan siya. Yan guys, eto. Ito ang kanyang tindahan at the same time bahay na rin niya. Ayun ang pangalan. Christine Store. Yan, dati ang liit lang ng laman niya. Hanggang dito pa lang yan. Hello! Christine, where are you? Andyan mama mo? Ay, tulog. Ayan. Dati hanggang dito na yung pwesto niya. Kasi nga, na bahay niya to. Yung kalahati na yan, yan ang kanyang pinaka-sala at kusina. Pero dahil nag-click yung kanyang sari-sari store, nag-move siya na nag-move, nag-extend na nag-extend. Tulog pa raw siya. Pagka nagising na lang, interviewin natin. Papasok lang ha. Ayan o. Ito na yung kanyang sala. Ginawa niya ng tindahan. Ito yung kanyang anak. Nagbabantay. Yung loob na yan. Ano yung loob niyo yan? Kusina. Kusina na nila yung loob. Pero marami na rin siyang stock. Daming stock sa loob, mga soft drinks. Ayan o. Kaya doon sila sa second floor na nag-i-stay. May third floor. Katas lang yan ang kanyang tindahan. Ang dami ng laman, no? Kahit looban lang to guys. Basta ganito talaga na open, nakakapasok yung customer. Kasi nakakapasok siya nandito. Meron naman silang CCTV. Ayun yung CCTV nila. Halos kumpleto rin naman siya. Kaya talagang mawiwili yung customer dito. Tsaka mura lang yung presyo nila kumpara sa iba. Dito nga ako namimili. Pero maraming malapit dun sa tindahan ko. Pero dito ako pupunta sa kanya. Kasi mas mura. Pwede na rin siya mag-wholesale price. Yan, dami niya sigarilyo. Aking tindahan. Marami rin kasing tao dito nakatira. Kaya kahit paano, marami rin customer siya. Kinang binigay ko. Wala naman dance kasi. Meron na rin potato corner dito. Commercialized na rin talaga dito sa lugar namin. Daming mga business. May shawarma, may coffee tea, may big brew, may abla sa phone shop. Ayan na ang aming tindahan. Lapit na ako. Ayan na. Ayan.
guys, sa pinakita ko sa inyong tindahan na sari-sari store, ang pangalan ng may-ari nun ay si Christine. In-interview ko na lang po siya. Nahiya kasi siyang humarap sa camera dahil nung time na yun hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Medyo may hika daw siya, ganyan. Kaya tinanong ko na lang po siya. Kasi sa totoo lang, 15 years po siyang nagtrabaho. Naging sales lady po siya sa may SM Mall, sa may Toy Kingdom. So, sa 15 years niyang pagtatrabaho, wala po siyang naipon, wala raw siyang napundar. Yun nga kasi nga, yung sahod niya kulang pa sa mga gastusin nila. Kaya, nung nag-pandemic, ayun, dun siya nahinto. Dun siya tumigil na mag-trabaho. Kaya, siyempre na-boring daw siya, parang hindi siya sanay nang hindi umaalis ng bahay, walang ginagawa. Kaya yung bahay nila, yung maliit pa lang yun na maliit doon sa labas niya, yun ang ginawa niya munang sari-sari store, tindahan. Namuhunan lang daw siya doon ng 4,500. So sa 4,500 na yan, konti lang yun bawat items. So ang ginagawa niya, nililista niya raw kung ano yung mga hinahanap ng mga tao doon, yung mga customer niya. Kaya paunti-unti ayun hanggang sa dumadami. So, ngayon almost 3 years pa lang siya na mula nung nag-pandemic na nagtinda. Pero marami na raw siyang napundar, mayroon na rin siyang naipon. Merong mga nagsasanlatirang mga bahay sa kanya, ayun na nakukuha niya. Kaya yun ang pagkakaiba nung dating nag-iempleyado pa lang siya, sales lady, compare nung meron na siyang sari-sari store. Siguro nakita niyo naman kung gaano nakarami yung laman ng kanyang tindahan, yung pati na yung sala niya, nasakop niya na sa ginawa niya, napuno na ng laman at patuloy pa rin dumadami yung kanyang paninda. Kada nakakabenta siya, pinamimili niya. Kaya yun lang ang masabi ko sa inyo na mas madali po kayong aasenso at makakaipon kung kayo ay merong maliit na negosyo. Kahit maliit lang yan, kung talagang inyong pagsisikapan at magsisipag, magtsatsaga, darating din yung araw, panahon, nalalago po yan at talagang makakaipon po kayo at talagang makakapundar po kayo ng mga tulad niyan, magkakaroon kayo ng bahay, ng mga kung ano man mga kailangan nyo. Gaya namin, nagkaroon din kami ng mga sariling bahay, sasakyan, yung lahat ng mga gastusin namin, doon lang namin kinukuha sa aming tindahan. Kaya talagang sana ma-inspired namin kayo, lahat ng mga followers namin dyan, viewers, subscribers, at yun nga maraming nagko-comment din dyan na nag-umpisa na rin daw po silang magtinda kahit paunti-unti dahil sa kakapanood daw po ng mga vlogs namin, ng mga pinapakita ko dyan. Nakakatuwa naman po. I-push nyo po yan kasi tulad namin almost 30 years na kaming nagtitinda at hanggang ngayon talagang patuloy pa rin siyang lumalago kasi nga nakatutok po tayo dyan. Talagang well managed po natin. Minsan kasi ang negosyo kaya bumabagsak kapag hindi natin to masyadong natututukan at hindi natin to nababantayan na maayos at masyado tayong maluho. Kailangan meron din po tayong limitasyon sa bawat ating gagastusin. Kaya marami pa po akong gustong i-share sa inyo. Pero sa ngayon, yan lang po muna. At sana na-inspired ko dyan, lalo na yung mga empleyado, mga sales lady, kung ano man ang inyong mga trabaho sa ngayon. Try nyo rin po na ganyan, na magtinda-tindahan na lang po kayo. Malaki po ang pagbabago. Ayan lang po muna. Bye-bye and God bless po sa ating lahat. At mag-comment lang po kayo dyan. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para ganahan naman po tayo. Bye-bye and God bless. I love you all. Dito po ako sa bahay continuous ng aking vlog kasi hindi ko po talaga magawa-gawa sa tindahan. Nai-interrupt po tayo. Hindi ko maisunod-sunod yung gusto kong sabihin. Bye-bye guys and God bless.